Awa niyan, 'di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentuhan, 'di ba? Ngayon po, si Chavit Singson, ni-reveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian diyan sa norte, 'di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidikdik ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan? Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon kung ano ang issue nila doon, kasi may construction daw. Eh, matagal naman na yun. I mean, noon pa, eh, kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun. Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit, kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Mayaman siya because negosyante siya. Kita mo nga makipagpustahan eh. I mean sa boxing. Di ba? Oh, tapos ngayon siya na. Every time na merong direksyon going to Malacanang, eh asahan mo, bumepreno sila. Ma'am, mantakin mo ha. Tangin na si Romualdez nga gagawing state witness. Diba katarantaduhan yun, mga kababayan? Romualdez gagawin mo state witness? All know na may katiwalian do sa budget na nangyari. And we all know that he is the speaker at that time. Why would you even consider na maging state witness yan si Romualdez? Kaya yung iniimbestigahan siya, magiging state witness? Ano to? State of delusion? At hindi natin palalagpasin ang katarantaduhan ng gobyernong ito. Akala nila pagkatapos ng mga palusot nila at diversion na ginagawa nila ay lalagpas sila sa mga ganitong klaseng patutsada nila. Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, ang tindi ng laban natin ngayon eh. Ang laban natin ngayon, hindi lamang po laban sa mga pinklawan, sa mga komunistang animal na mga terorista, pati ho sa media. Ay talaga nga naman ang media, oo. Ang media noche, alam naman po natin yung mga yan, talagang karamihan sa kanila. Mga konti na lang na natitirang matinu-tinu dyan. Pero karamihan po sa kanila ay bayaran. Alam po natin yan. Bakit ito nasa masasabing bayaran? Kasi nga po, yung mismong gobyerno, merong mga stock sa kanila. Ibig sabihin may pagmamay-ari, may shares doon sa kanilang kumpanya. Alam mo, dapat isabatas yan, ipagbawal yan eh. Dahil kung atin pong sinasabi na fourth state ang media, di ba? Fourth state ang media, ibig sabihin po nun, di ba, ang executive, legislative, at saka itong judiciary ay independent, supposedly. Pero nakikita naman natin sa Pilipinas na hindi totoo yan, di ba? In a very, very realistic, hindi nangyayari ho yung pagiging independent ng tatlo na yon. Tapos, supposedly, may fourth state, which is the media and the social media. Magkakasama na ho ngayon yan. Pero ngayon, kahit to media, ay tila hinahawakan na rin po ng legislative. Naku po. At ng mga politikong gahaman sa pera. Alam naman natin yan eh. Gago! Di ba po? Kitang-kita natin yan. Sila ho ay merong mga shares sa media. So definitely, imposible yung magkaroon ng tamang pananaw kung ganyan. Kaya nga patuloy natin sinasabi dito sa ating page na ito sa mga banateros, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming boss dahil kayo naman ang nagpapasahod sa amin eh. Sa bawat views na pinanunood ninyo, kayo ang nagpapasahod sa amin. Kaya ako, mga kababayan, ako particular wala akong pakialam kung may tatamaan sa sasabihin ko. Wala akong pakialam. Ako po kasi yung tipo ng taong meron akong mga resources na hindi ko maaaring pangalanan, pero may mga alam po tayo bago po tayo nagsasalita dito. At alam nyo mga kababayan,
minsan, masakit man ang katotohanan, talagang tatamaan ng marami sa atin dahil alam mo, makikita ko talaga yung mga, alam mo, yung kakabalastugan ng iilan sa atin, lalo na yung mga politikong sarili lang naman ang pinopromote. Sa totoo lang. Wag tayo. Naaamoy ko yan eh. Oo, aso kasi ko eh. Oo, malakas ang pang-amoy ko. Lalo na sa mga mababantot na politiko. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Naaamoy ko kagad yan kasi sanay na tayo sa ganyan eh. Yung mga feeling hero na politiko. Yung para lang sa sarili nila. At ay naku po, malakas po ang pang-amoy natin dyan. At wala tayong pakialam kahit tamaan po sila. Bakit to? Kayo naman po mga viewers ang sumusuporta sa amin. Diba? Kaya nga ako sinasabi nila, vlogger ka lang, banat bay. Ha? Vlogger ka lang. Anong lang? I mean, sa akin bakit nyo nilalang lang ang vlogger? Tandaan ninyo, 2016, vlogger ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. Ha? Walang kumamping media dyan. Vlogger lang ang kumampi kay Pangulong Duterte. Yet, nakita nyo naman, di ba? Kung paano nanalo si Pangulong Duterte through the people. Not me ha, I'm not saying akong vlogger ha. Lahat to ng vlogger. Kaya, galangin natin. Kaya nga patuloy ko sinasabi sa mga kasamahan ko, iangat natin ang antas ng pagbablog. Huwag tayong papasok sa fake news. Alam na nating sablay itong post na ito. Huwag na nating sakyan. Alam mo kasi may mga vlogger nga naman din na kung may fly-by-night na media, yung tinatawag na media-medyahan, meron din ganung vlogger. Yung vlogger-vloggeran. Nakahawak lang ng cellphone, vlogger na. Dapat iangat natin yung antas ng pagiging vlog. Dapat, pag sinabing vlogger, may respeto. Totoo, matapang, walang pinapanigan. Talagang merong bagang paninindigan. At walang boss. Yan yung pinagkaiba natin sa media. Yung mga media, ang daming boss niyan. Ang daming dadaanan niyan para lumabas yung balita. Bawat dadaanan niyan, may binigyan na ni ganito, binigyan na ni congressman, binigyan na ni ganiya. Diba? Binigyan na ni... Naku, sabi ko sa inyo, may mga PR machine ang Pilipinas. Marami dyan ang trabaho PR machine. Sino yon? Halimbawa, ako politiko, kakausapin ko si PR. Toot! Yeah? Kakausapin ko, ito yung kwento, ito yung script. Bahala ka nang kumausap sa mga media. Yan ang totoo. Alam mo yung mga media, kakausapin. Kasi barya lang ang sahod niyan eh. Hindi ako nagbibiro Iko-compare mo sa vlogger, barya lang ang sahod niyan. Hindi ako kaya nga yung mga media nagiging vlogger eh. Tapos, ang gagawin, syempre may pera. Tatanggapin nila ngayon yun para baguhin yung kwento. Ang vlogger, hirap sila. Depende na lang kung pipitsugin vlogger. Pero kung ang vlogger medyo angat-angat na, hirap sila dyan. Hindi nila makukuha basta-basta yan. Kasi ayaw nilang masira yung integridad nila sa views. Halimbawa, halimbawa lang, bakit ako papayag doon sa nag-alok sa akin ng 500? Diba, nakikwento ko sa inyo ito at napatunayan natin yan through other testimony. 500,000, banatan lang si VP Sara Duterte. Bakit ko ba kagatin yun? I mean, kaya ko namang kitain yun. Sabi nga, ano ang tawag doon? Basic yan, basic. 500,000, basic yan. Kayang-kaya natin kitain yan. Bakit ko kakanain yan? Gago ba kayo? Sisirain ko yung integridad ko. Sisirain ko yung katulad ng ginawa ng tarantadong Pinoy. Kilala nyo si tarantadong Pinoy? Diba? Ibinenta na yung kaluluwa para lang doon sa amount na yun. O kung magkano man, scholarship, pabahay, pachup. Hindi ko na masabi yun Di ba? Ibibenta ko ba? Hindi. Kasi nga, yun ang kabuhayan ng animal na yun. Tayo ang mga matitinong vlogger na nasa social media, especially YouTube, na nagpapakita ng muka, kaya natin kitain yan At yung kita dyan, sabihin na natin, kikita ka na 500 kada buwan. Ganito. Hindi ako magpaka-plastic sa inyo. I'll be honest with you. Ba't di ko kinagat yun? Tanginang yan. 500,000. Sige, kitain mo ng ilang buwan yan. Katulad ngayon, nilaglag na nila yung mga vlogger nila. Hindi,
ang dami na nilang nilaglag na vlogger ngayon. Nagkukumahog na yung mga animal na yan. Hirap na hirap na. Bakit? Yung nagbabayad sa kanila, laglag na eh. O di ibinenta nyo na yung kaluluwa nyo doon sa tao na yon, na politiko na yon. Laglag na yung politiko na yon, na nalaman na talagang korap. O di patay ka ngayon. Bakit? Sira integrity mo. Paano ka ngayon magbablog? Sira na integrity mo. Kung kinagat ko yung 500 na yon, laglag na yung putang inang politiko na yon. Di iwan ako sa ere. I mean, in the long run, you will earn that. Kasi yung integrity mo nandyan eh. Hindi mawawala. Ipaglalaban mo. Ba't ko sinasabi to, mga kababayan? Hindi ko sinasabi to para ipagmalaki ang sarili ko. Hindi yun. Sinasabi ko sa inyo to kasi maraming naninindigan na vlogger para sa inyo. Para sa mga kababayan natin. Kasi kayo naniniwala sa amin. Kayo ang aming tawag dito, nagpo-provide ng aming sahod sa pamamagitan ng views, yung iba sa pamamagitan ng membership. Maraming salamat po, palakpakan yung mga nagpapamember. At least kayo ang nagbabayad sa amin. Lahat naman tayo kailangan ng pera eh. Pero kayo ang nagbabayad, taong bayan na nagbabayad sa amin. Yung mga midya-midyahan dyan, sino nagbabayad? Politiko. Kaya tingnan ninyo, pag nagsalita ang mga Duterte, hindi nyo ba napapansin? Pag ang Duterte nagsalita, ang gagawin nila pipick upin. Bakit? Alam nilang news magnet ang mga Duterte. Pangalawa, pag binanata nila Duterte, may kita sila doon sa kanilang mga amo. At pag minali nila si Duterte, may kita sila doon sa amo. Tapos may views pa sila. Ganon sila eh. Nagkukumahog sa pera. Kaya huwag kayo maniniwala na ang korap lang ay itong mga politiko. Korap din yung mga media na yan. Sagad sa buto yan. Di ba? Kahit nga po mismo si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew po, kilala nyo naman kung gaano, kung pag-aaralan ninyo ang dokumentary ni Lee Kuan Yew. Alam mo, isa yan sa mga talagang hinangaan ko. Malupit talaga yung leadership ni Lee Kuan Yew. At yan ang una niyang napansin. Ang mga journalist sa Pilipinas, ang mga media, korap sa Pilipinas. Kaya nga, vlogger ang sandigan natin. Tapos sasabihin nung ilan dyan, vlogger ka lang. Yung kalaban mo, congressman. So, ibig mo bang sabihin, pagka-congressman, mataas na? Ganun ang pananaw ninyo? Ganun ang inyong thinking? Abay, tangin na niyan. Magkakaiba pala tayo ng pinaglalaban dito. Huwag niyong kakalimutan, vlogger ang nagpanalo sa 2016 election kay Pangulong Duterte. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Hindi congressman, hindi mayor, hindi gobernador, kung hindi taong bayan sa pamamagitan ng mga vlogger. Kaya huwag niyo nilalanglang ang mga vlogger. At isa pa, hindi, diretsuhan na tayo. Gusto ko lang sagutin yung mga nagko-komento sa akin na aside from vlogger lang daw, inaaway ko daw si, pangalan nito, si Kong Kiko. Hindi ko inaaway si Kong Kiko. It's a constructive criticism. Ano ibig sabihin nun? Panoorin nyo yung video ko nung isang araw. Ang linaw po ng video ko, ito po ay pare-pareho tayo ng pinaglalaban dito. Ito'y magandang maging halimbawa si Kiko sa mga kabataan. Maganda yun. Lalong-lalo na pagka siya talaga ang nagli-lead sa mga tao. Inaasahan siya ng tao. Kaya nga, meron tayong constructive criticism. Yung mga naramdaman ng mga nasa rally. Kaya lang, kaysa na tinanggap nung iba, sinakyan yung kwento ng luka-luka. Diba? Ano yung kwento ng luka-luka? Vlogger ka lang, bayad-bay ka lang, bugaw-baw. Alam mo yun, parang nakikipaglaban tayo para sa korupsyon. Nakikipaglaban tayo laban sa Pilipinas. Tapos sasabihin ganun lang. Alam mo, hindi, kaya ako naiinis dito. At honestly, naiinis po ako dahil sa pangmamaliit ng iba sa pagiging vlogger. Ipaglalaban ko ang mga vlogger. Kasi yan ang kabilin-bilinan ko sa grupo kong Banateros. Iangat natin ang mga vlogger. Huwag tayong, porket vlogger lang, ganito ka. Porket vlogger lang, jologs ka. Porket vlogger lang, magpe-fake news ka na. Huwag dapat ganun. Dapat iangat natin kasi ito yung nagpanalo kay Pangulong Duterte noon. At sa 2028, maniwala kayo sa hindi,
yan din na magpapanalo kay VP Sara Duterte. Kanila na lahat eh. Tapos mamaliitin nyo lang dahil sa merong constructive criticism dun sa congressman. Nakakampi naman natin at alam ko naman yun. At sinabi ko pa nga, maganda, matutunan niya ito at maganda, sasama tayo sa kanya. Alam mo yun, kaya lang yung iba dyan, makitid ang utak, immature. Bakit? Ang sinasabi ka, huwag mong awayin. Bata ba kayo na inaaway ko si Meow? Away. Huwag ganun. Diba? Tayo ay magkakasama dito sa laban sa korupsyon. Alam mo, marami na nga nagsasabi diyan, kahit nga ho si VP Sara Duterte, pa-play natin yan. Ayaw nga niya yung Marcos resign. Nagulat nga ako eh. Iniisip ko ng mabuti, bakit? Diba? Si Chavit Singson, sabi din niya, hindi magtatagumpay ang rally. Alam mo, iniisip ko ng malalim yun. Kung vlogger ang nagsabi nun, yari. Sigurado sasabihin kagad yan, naku, bayad na yan. Bayad yan, bayad yan, bayad. Pero lawakan natin kasi yung pag-iisip natin, bakit nila sinabi yun? Kasi tama nga naman eh. Nung panahon ni Marcos Sr., 20 more than years, di ba? Na binabatikos siya, winalang niya ang Pilipinas, and yet hindi siya nag-resign. Di ba? At the same time, tama rin yung sinasabi ni Chavit Singson na rally, wala na yan. Hindi tayo united eh. Lalong-lalo na ang Pinklawan. Alam naman natin, hindi na masisigaw ng Marcos resign yan dahil nandiyan si VP Sara Duterte. Ayaw nila mag-resign si Marcos kasi okay lang sa kanilang nakawan tayo ng nakawan ng gobyernong ito. Basta wag lang maging presidente si VP Sara Duterte. Oh, ay yung makakaliwa, ay mukhang pera yan. Ito naman mukhang pera yung mga animal na yan eh. At ang concern lang nila, guluhin ang Pilipinas. Ang concern lang nila, sa ilalim tayo sa komunistang bansa. Kaya imposible talaga mayu-unite yung rally-rally. Yung Gen Z, tutang ina, sorry Gago! Kasi yung pagteterno ng mga Gen Z sa ibang bansa at Gen Z sa Pilipinas, magkaiba. Yung Gen Z sa Pilipinas, yan yung mga tipong pupunta ng Starbucks. Wala nang ang pera, mag-Starbucks pang animal. Mag-iingay, pipicturean, matcha lang yung binili. I-story pa. Yan yung tipo ng Gen Z sa atin. Yung mga Gen Z natin, hindi makabayan. Tanungin mo nga sila, wala nga silang alam eh. Basta sumisigaw lang sila ng, ano yun? Kurap, ganyan. Pero hindi nila matukoy kung sino yung putang inang kurap na yun. Di ba meron pa yun sa, yun sa mga, alam ko may mga magagalit dito, pero wala akong pakialam sa inyo. Yung ewan ko correct me if I'm wrong kasi hindi ako sure pero yung concert ng BTS, parang may nakita ako sumisigaw-sigaw na, ikulong na yan, kurap, ikulong. Sino ang ikukulong? Itukuyin ninyo. Hindi ikulong na. Sino ikukulong? Basta lang makisigaw kayo. Ay, kurap, ikulong na yan. Ikulong na. Sino nga, putang ina? Ikulong na ikulong. Sino yun? Ikukulong yung kurap. Yung kurap. Lagi sulat mo sa papel, kurap, ikulong natin. Itukoy ninyo kung sino yung kurap. Bakit kurap? Hindi yung puta sigaw lang ay nasigaw. Yan ang problema sa Gen Z. Sa Pilipinas, nakikiuso lang eh. Hindi katulad sa ibang bansa, talagang alam nila kung ano yung nangyayari sa bayan. Alam nila kung sino yung dapat tanggalin. Sino dapat yung ikulong. Sa atin, ikulong na. Sino? Si Duterte? Tangina si Duterte, kukulong, nakakulong na nga. Gago! Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isipan yung si Duterte. Nakakulong na nga yung mama. Kasi kulong na yan. Sino? Ay si Sara Duterte. Bakit? Confidential funds. Putang ina, 150 million na confidential fund. Ikukumpara mo sa billion? Ikulong na yan si Sara Duterte. Flood control lang pinag-uusapan dito. Wala namang flood control si VP Sara Duterte. Kita mo kung gaano katanga ito mga Gen Z. Pasensya na pero totoo. Real talk lang. Real talk lang tayo. Huwag tayo maglokohan. Walang alam yung mga yan. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako kay Kiko dahil kahit papaano may alam na Gen Z.
Kasi alam niyan talaga na may kagagawa nito si Romualdez at kasama si Marcos. Nagpapasalamat tayo doon. Kaya natin binigyan ng constructive criticism na, uy, ituloy mo yan. Ikaw na mismo tumayo. Gayahin mo yung sa Hong Kong. Alam mo yung sinasabi nilang busy ka siya, kasi daw dahil naglaro. Sabi naman ng iba, joke daw yung naglaro. There is a time for everything. May mga time na magjo-joke ka, may mga time na dapat seryoso ka. Alam mo, mahirap man sabihin na, kasi may trabaho siya. I understand that. Kaya nga, much is given, much is required. We have to level up. Hindi pa pwede kasi yung, sige, lahat tayo may trabaho. So yung mga nag-attend sa rally, walang trabaho? Ano yung tambay lang? Lahat tayo may trabaho. Pero we have to give something from ourselves. We have. Kaya nga, di ba, unless a kernel of wheat falls to the ground. Alam niyo yung scripture na yon? Basahin po ninyo. Unless a kernel of wheat falls to the ground. Doon mababasa ninyo. Hanggang merong mamatay, hanggang merong magsakripisyo sa bayan, walang mangyayari sa bayan na ito. Tandaan niyo yan. Kasi hindi pa pwedeng sisigaw lang tayo sa social media. Marcos resign. Tapos na? Okay na, bye-bye. Thank you very much. Balik na ako sa trabaho ko, blah, blah, blah. Ninanakaw na. Okay lang, balik na ako. Kasi wala tayong pinagkaiba doon sa nanunood lang. May ninanakaw. Isnatchan, kunwari inisnatchan. May inisnatch, pinanood mo. Uy, habulin mo yun, may inisnatch. Sandali, may ginagawa ako. Huwag ka magulo dyan, may natatrabaho ako dito. You understand what I mean? Unless someone sa atin, hindi lang again, it's not for Kiko. It's for every one of us. Unless we sacrifice, unless tayo mismo magsakripisyo, magbigay ng oras natin, walang mangyayari sa bayan na ito. Maniwala kayo sa hindi. We have to sacrifice. Hindi pa pwedeng, hindi kasi may trabaho ako, maaga ako bukas. Alam niyo kung bakit? Nakita ko yung desperation sa mga taong na andun. Matatanda, sabi ko nga, grabe ito matanda, dapat natutulog na ito. Napanood niyo siguro sa live yun, mga lola, dapat natutulog. Ito galing sa ibang bansa, sabi ko, dapat nagbabakasyon na lang to dito. Diba? I mean, bawat isa may sakripisyong binigay doon. Tapos sasabihin lang natin, kasi may pasok kami bukas. Tangina, wag na lang sana tayong gumawa ng rally, wag na tayo magsama-sama, wag na tayo manawagan. Hindi, kaya nga ako pili ang pinapanawagan ko din. Ibig sabihin ng pinapanawagan is yung i-share sa social media, yung iayain ng mga tao. Yung sigurado nga attend lang ako. Pag hindi naman ako attend, wag na lang din. Diba? Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, etong bayan na to, lugmok na. Sagad na po. Ano ibig ko sabihin ng sagad? Sagad na sa katarantaduhan. Kita mo pansinin mo, yung mismong nagsabi ng 5,500 na flood control, pinagmalaki niya pa. Di ba? Tapos siya rin pala ang iimbestiga. Siya rin na mag-iimbestiga ng katiwalian sa gobyerno. Pero sino ba ang namumuno pagdating sa mga construction? DPWH. Sino yun? Tao niya. Siya rin yun. Yung ginawa kay Remulla, di ba? Pambabastos sa batas. Saka nakakitang may kaso, siya ang nasa ombudsman. Malinis daw ang kanyang pamilya pero may isang nahulihan. Supposedly, an ombudsman ay dapat po ay malinis. Lalong-lalo na hindi political. It's beyond, hindi lang malinis, it's beyond questionable moral standard. Di ba? Bakit? Kasi yung ombudsman, ikaw ang sisita sa mga politiko. Politiko yung buong pamilya mo Paano mo sisitahin yun? Hindi, wala akong sasantuhin. Sino naniwala sa ganun? Wala akong sasantuhin sa pamilya ko. Ang bilis ka makalaya nung mo Tapos wala akong sasantuhin sa pamilya ko. Ganun binababoy ang ating bayan. Trilyon-trilyon na ang utang.
Umaalis na mga investor sa atin, mga foreign investor sa atin, umaalis na. Yung mismong nagsalita, pinagalitan pa ata, biglang binawi kinabukasan. Yung nagsalitang baon na tayo sa wala na, nag-aalisa na yung trilyon na nawawala sa Pilipinas. Kinabukasan bumawi. Di ba? Ganun na tayo katarantadong bansa. Hindi, sana maunawaan natin to. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ko sinasabi? May napanood pa nga ako 8 pesos lang daw ang bili ng bigas sa mga magsasaka. Bakit ganun ang benta? 40, 30. Yung iba pa nga 50. 8 pesos lang pala kinukuha sa bigas. Ibig sabihin, may discrepancy. Tapos import pa ng import. Sinabi ng itigil yung import, in-import pa rin. I mean, imagine niyo to we are the worst health system in the world. You know that, OFWs. Dahil ang ganda ng health system yung sa ibang bansa. Sa Pilipinas, the worst. Tapos tinanggalan pa ng budget. Hindi, kayo sumagot. Di ba? Nakakabuisit yun. Tinanggalan pa yung PhilHealth. Ang dami nang ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Tinanggalan pa sila ng budget. Tapos nung sinita sila, ano sabi? Nung sa kanilang secretary, huwag nyo kaming utusan. Gago! This is the kind of people na namumuno sa Pilipinas. We have a radical problem. Extreme to the max. That's why we need a radical solution. Ano yun? Lahat tayo. Lahat. Including me, including everyone, as in everyone, should sacrifice para maayos ang ating bayan. Hindi pwedeng magtututuruan lang tayo, lahat tayo. Ayun ang sinasabi ko dito, mga kababayan, na sana unawain ng mga makikitid ang isip dyan. Gago! Sabi ko nga ako sa inyo etong nangyayari sa Pilipinas, sabi nung kahit marami na nagsasabi hopeless na. Yung inaasahan ninyong gagalaw na AFP. Alam mo, ang dami kong nakakausap na kapulisan at kasundaluhan. Alam mo, sagot lang nila, bakit? Pag nahuli ba kami, sagot nyo pensyon namin? Which is true. Kasi actually, yung ginawa ni Pangulong Duterte na tinaas yung sahod, dinoble, di ba? Naging hindi naman sagabal o masasabi natin naging hindi favor doon sa gusto nating mangyari na gumalaw ang AFP. Bakit? Kasi nga po, dahil sa laki ng sahod, tumaas din, dumoble din ang kanilang pensyon. So alam naman nila at alam naman ng mga dating mga sundalo na hindi nagtatagumpay ang mga kudita, napakahirap. So, kung gagawin nila yan, they would lose salary, pension, kawawa ho ang pamilya nila. That's why I understand them kung bakit even if naniniwala sila sa ipinaglalaban natin, hindi sila gumagalaw. Di ba ho? Kasi nga, mahirap. Ang hirap na nga ng buhay, mawawalan pa sila ng trabaho. Kawawa pa. Kita nyo nga yung ginawa doon sa witness. Ngayon, kesyo parang wanted pa ang labas niya. Utang inang yan. Ikaw na nga yung nagturo na, oo, nagdi-deliver ako dito. Ba't tayo nyo maniwala? Hindi, ngayon wanted ka na. So, anong solusyon, Banat Bay? Kaya nga, yung isa sa mga solusyon na pwede yung sinasabi ni Cayetano na snap election, isa yun. Or tiisin natin to hanggang 2028. Gago! Diba ho? Yan ang katotohanan eh. And within the people na nag-organize ng rally, may gulo eh. Hindi nyo lang alam, hindi ko lang pwede sabihin. Hindi talaga ma-unite. I cannot understand bakit hindi ma-unite ang mga Pilipino pagdating sa pinaglalaban. Kaya, sabi nga bantayan nyo na lang sarili nyo. Hanggang 2028 tayong ganito. Makikipaglaban. Asahan nyo naman kaming mga banateros na hindi kami uurong sa laban. Dahil nakita nyo naman po yan nung panahon ng KOJC.
Basta pinaniwalaan namin, basta naniwala kaming dapat ipaglaban ang hustisya, ipaglalaban at handang mamatay ang Banateros para sa inyo. Pinatunayan na namin yan nung panahon ng KOJC. As a matter of fact, yan nga yung lagi naming usapan nagtatawanan kami. Hindi kasi, yung usapan talaga doon, pinagbawalan na silang lumabas doon sa kanilang parang pinag-i-stayan doon sa loob ng KOJC kasi may intel na talagang dadamputin at uunahin itong mga, lalo na itong napakalaking si Dada at saka si Jay, ang ingay-ingay kasi pinagbumura si Torre. Di ba? Iyan ang uunahin talaga. Pero anong ginawa nila? Hindi sila nag-stay doon. Bumaba pa rin sila, humarap pa rin sila sa tao. Kasi nga ipaglalaban. Yan ang asahan nyo sa aming mga Banateros. Ipaglalaban namin kayo. Hanggang sa dulo, ipaglalaban namin kayo. Kasi kami po ay mga simpleng tao lang, pero naniniwala kasi na dapat may mga tumayo para sa bayan. Kaya handa kami. Alam nyo ba, nung sa rally itong recent, may nagsabi na sa amin na dadamputin daw, lalo na yung mga vlogger. Pumunta pa kami. Hindi kasi supposedly daw, bawal daw doon. Sabi ko, sandali, hindi naman kami nanggugulo. Hindi nga kami nagtitrigger ng mga tao na magalit. As a matter of fact, it's a very peaceful, sumisigaw lang si Coco, pero very peaceful yung rally. At paulit-ulit na sinasabi doon na hindi kami mga komunista o tulad ng mga ralistang makakaliwa na nanggugulo na momokpok. Kami po'y mga mararangal na tao. Patuloy lang. Nandun kami. Kahit meron ng banta sa amin na dadamputin daw kaming mga vlogger na nandun. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Alam nyo, wag ho kayo mawala ng pag-asa. Minsan, kahit po ako nawawala ng pag-asa, pero laban lang ho tayo. Suportahan ho tayo sa bawat isa. Wag ho natin yan na bibitawan. Dahil hanggang, sabi ko, ako naintindihan ko yung mga OFW kasi marami nagsasabi sa amin na, bay, pasensya na, hindi kami makauwi dyan. Walang problema ho yun. Naintindihan namin. Kasi, syempre naman, mauwi lang sila ng isang araw dito. Diba? At the same time, hindi naman, sana kung mag-announce siguro si VP Sara Duterte na, tara, magsama-sama tayo dito, lusubin ang Kongreso. Sisama-sama sana tayo. Diba? Yun yung sinasabi ng iba. Pero okay lang kahit hindi po kayo makauwi. Makasuporta kayo sa social media, malaking bagay na po yun. Pero yung mga Pilipino na naandi dito sa bayan natin, kung sana ay merong ganyang samahan natin. Hindi ibig sabihin gusto natin pabagsakin ng gobyerno, ha? Hindi yun. Ang ibig sabihin, sumama tayo, pakita natin yung sentimento natin. Magdala tayo ng mga inihaw na bangus, inihaw na barbecue, ganun. Alam mo kung bakit? Ganyan ang ginawa ng mga Pilipino sa dahig bago ginulo ni Maharlika. Totoo naman eh. Yung mga Pilipino doon, nagdidiwang doon, nagsasama-sama mula iba't ibang Nung nagpunta nga ako, ang dami nga ho from different European countries, UK, even the United States nagpupunta doon. Kasi they really want to support, diba? Ang ganda ng doon. And because of that, napapabalita yun international. Na bakit ito mga Pilipino, may kinulong sa ICC, sinusuportahan pa rin nila. Malaking bagay yun. Kaya tuwang-tuwa ako dun sa mga taga-dahig na nagpupunta sa mga kababayan natin yan. Shout out sa inyo. Tuwang-tuwa po ako sa inyo dahil nakikita yung suporta. Sana ho tayo rin mga Pilipino na naandi dito. Dito lang naman tayo eh. Yung iba nga taga-Europe. Malayo ang Europe ha. Hindi ho ang Europe kasi baka akala ninyo parang Pilipinas na liit-liit. Ang Europe po malaki bago ka makapunta sa 2 hours, 4 hours ang biyahe. Ganon. Iba 5 hours pa para lang makapunta dun sa lugar na yun. Kasi yung dahig medyo probinsya yun eh. Hindi naman po yung katulad ng Amsterdam eh. So alam niyo yun, nag-e-effort sila. Gayahin po natin sila, mag-effort. Hindi to trample the government, but to show our support na ito kami papakita kami dito because we believe na dapat makulong ang mga korap. Lalong-lalo na kilala nyo na. Tama, mali! Palakpakan. Bawa niyan, di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentohan. Di ba? Ngayon po,
si Chavit Singson, ni-reveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian dyan sa norte. Di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidikdik ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan? Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon kung ano ang issue nila doon kasi may construction daw. Matagal naman na yun. I mean, noon pa, kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun. Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit, kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Mayaman siya because negosyante siya. Kita mo nga makipagpustahan eh. I mean sa boxing. Di ba? Oh, tapos ngayon siya na. Every time na merong direksyon going to Malacanang, asahan mo, bumepreno sila. Ma'am, mantakin mo ha. Tangin na si Romualdez nga gagawing state witness. Di ba katarantaduhan yun mga kababayan? Romualdez gagawin mo state witness. Ayun, di ba mga kababayan? Kaya alam mo, nung pagpapanoorin mo yung buong video ni VP Sara Duterte, kung bakit niya sinasabing bakit di siya nananawagan ng Marcos resign. Hindi dahil sa ayaw niya. Baka kasi yan yung twist ng iba dyan eh. O, kita nyo na, mismo si VP Sara Duterte, ayaw ng Marcos resign. Kasi ayaw niya, gusto niya si Marcos. Tanginang niya. Pakinggan nyo kasi yung buo. Sinabi niya ayaw niya, it's because wala namang mangyayari. Sa madaling salita, makapal ang mukha ni Marcos. Yung tatay nga niya, inabot ng 20 years na sinasabihan ng Marcos resign, hindi nag-resign. So sabi nga niya, nasa DNA na nila yan, yung makapal ang mukha. Oo, yan ang sinabi niya papanoorin natin yan. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang talagang panawagan ay yung drug test. Di ba? Kasi at least, kasi doon sa Marcos resign, pag hindi ka nag-resign, pwedeng there are a lot of reasons. Yeah? And it's really parang ligtas ka doon. Lusot ka doon kung hindi ka nag-resign. Sabihin mo lang, simple lang sasabihin nila, sino ba yung nananawagan ng Marcos resign? Kukunting tao lang yan. Ganyan, di ba? Palusot eh. Pero sa sinasabing drug test, yung hamon na drug test, pag hindi ka nagpa-drug test, may ibig sabihin. Di ba? Nakukuha nyo yung kung bakit ay hindi nanawagan ng Marcos resign si VP Sara Duterte at nanawagan ng drug test si VP Sara Duterte. Kasi nga, pag humindi ka dun sa drug test, takot ka. Hindi kasi, ako, halimbawa, amunin ako ng drug test. Anytime. Basta, dun sa lihiti mo tayo, hindi yung kontrolado nyo yung ospital na yun, ha? Baka mamaya, kontrolado nyo, paltan yung ihi ko, paltan yung dugo ko, o yung buhok ko. Diba? You understand? Anytime. Kasi alam ko naman, hindi ako nagdodroga. Diba? Wala akong bisyo. Ang bisyo ko magserbisyo tulad ni Senator Bongo. Hindi, totoo naman wala tayong ganyan. Hindi natin yan sinubukan sa ating buhay. Yan ang masasabi ko, hindi natin yan sinubukan. Kahit nung elementary, high school, hindi natin. Ang pulburon lang na kinakain ko yung Goldilocks. Oy, promotion yun, hayop ka. Hindi, kasi masarap talaga yun di ba? Bikini men. Gago! Totoo naman di ba? Bakit kaya ayaw ni Marcos? Ako, hindi nga lang dapat si Marcos ang i-drug test. Dapat, si Romualdez, si Sandro, si First Lady, dapat yan, hamunin ng drug test. Hindi kasi alam nyo, dali, sinisigurado ko lang yung bibitawan ko salita. Kasi sa mga mayayaman, sa kanila, hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko sa mga mayayaman, yung cocaine, hindi drug sa kanila yun. Ano lang sa kanila yung parang normal, parang sigarilyo. Parang ganun. Parang hindi siya parang bisyo ang mag-cocaine. Parang normal lang.
Di ba? Pero ang problema kasi, kung ikaw ay public servant, it would cloud yung judgment mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Ako nga, dapat nga, kahit sa mga opisyal ng gobyerno, una, hindi lasinggero, di ba? Hindi babaero. Pwede naman na tayo. Pwede naman. Dinitingnan ko lang kung may bad benefits ba. Kasi yung lasinggero may bad, talagang lasinggero, iba yung umiinom sa lasinggero. Lasinggero, paggising pa lang ng mata, nagmumumog na ng gin. Yun yung lasinggero. Yung hindi siya pwedeng hindi lasing. Yeah. Alam niyo yan, may mga tatay kayong ganyan. O, diba? Pero sige, tanggalin natin yung babaero kasi questionable pa yun alam mo naman na sinasabi ng iba, yung babae nakakatulong yun sa paninilbihan sa bayan. Sa questionable pa yun. Pero yung babae, lasinggero, yung sugarol, yan. Kasi sugarol, pera yan Yeah? Dapat yan talaga tinatanggal. Pag may ganyan, questionable yan sa mga politiko o sa government official. Lalong-lalo na kung nakakokaine. Tama, mali? Samantala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba sa personality ni Congressman Ang tindi nito, read between the lines, mga kababayan. Read between the lines. Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man. Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan. Alam mo mga kababayan, kasi sinasabi nila, si Barzaga daw ay bata ni BP Sara. Hindi po, hindi. I mean, eto na lang. Alam nyo naman po to the core, I am a Duterte supporter. And I will never deny that. And I will be proud of that. Bakit? Ito lang yung presidenteng, si Pangulong Duterte lang ang presidenteng talagang merong sincere na puso sa Pilipinas. I am not a Duterte supporter because I'm a fanatic. I'm not like that. Hindi ako ganun. Hindi ako yung tipo ng taong sip-sip lang. Naniniwala ako kay Pangulong Duterte because of what he did in our country. Sobra and I'm a witness to that. In public eyes and in private. The same. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Sabi ko nga sa inyo, wala pa ako sa issue ng politika sa buhay ko. Ang dami ko nang nakakausap na politiko because of my job as a manager of an entertainer. Di ba? Nagpupunta kami kung saang lugar. Ang dami kong nakaaway ng mga politiko dahil ang paplastic na mga hindot na yan. Yung sa mga tao, ang babait, pero ang mamanyakol at pepuwersahin ka pa. Muntikan pa kami magkabarilan ng isang politiko dyan Sa totoo lang, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Sa bandang maraming flood control. Ghost flood control. Yun. Di ba? Oo, pinaligiran ako. Akala nila ako lang mag-isa. Hindi nila alam, yung nakapaligid sa akin, may mga nakapaligid na sa kanila doon. Munti ka na magkabunutan. Bakit? Ayaw ko lang daw mag-stay yung Mocha Girls dahil gusto nilang makainuman nung mayor na yun. Ay putang ina mo kang mayor ka. Wala sa usapan yan. Bawal sa amin yan Yung after show, mag-i-stay ang Mocha Girls. Bawal sa amin yan. Ay sabi ko, sige. Sabi ko, mayor, pasensya na ho. Pero we have to leave. That's in our contract. Hanggang pinaligiran na ako ng security, sinabing, hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Nakaganyan. Sabi ko sa inyo, ready na ako Ready na akong tumakbo. Hindi, totoo naman. Ready na akong tumakbo kasi bahala na yung mga security ko din sa kanila. Mag-anuhan na sila dun. Ganon katindi ang mga politiko sa Pilipinas. Sinasabi ko lang sa inyo ito para maintindihan ninyo na ganyan talaga. At si Pangulong Duterte ang talagang ginagalang ko. Mantakin mo ilang beses kami pumunta sa Davao noon, never pinatawag ako, never pinatawag ang Mocha Girls at binanyak. Ganun. Oo, babaero daw siya. Pero hindi ganun.
nabastos. Iba kasi yung babaero na yung nagkakagusto, hello, hi, ganun. Pero pag aayaw na sa'yo, babastusin mo. Hindi ganun si Pangulong Duterte. Nakita ko yan nung kanyang paninilbihan during the ino-observe ko yan. Ilang beses din ako nakapasok sa Malacanang nun. Ino-observe ko kung paano siya si Mocha nandun din. Nasa cabinet meeting din si Mocha. Nakikita niya kung paano dumiretso si PRRD pag hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng tao niya. Ganun katindi. Kaya ginagalang namin yan. And I'm proud Duterte supporter. Maninindigan ko yan. Hanggang kaduluduluhan. Kahit babuyin pa nila yung sibad, binababoy nila yung DD shit, ganyan. Wala akong pakialam sa inyo. I am a DDS. Legit. To the core. At si BP Sara Duterte, susuportahan ko yan. Bakit? Nakikita ko yung ama niya sa kanya. Better pa. Ito, to be honest nakikita ko yung ama niya sa kanya at better pa si BP Sara Duterte. Better pa. Kaya I really want and I will push for her to be the next president of this country. Sagad sa buto. Kung tao ni BP Sara Duterte si Kiko Barsaga, hindi ko na sana pupunahin si Kiko Barsaga. Kasi alam nyo naman legit ako Di ba? Pero bakit ko pinupuna? Pinuna ko lang naman as a constructive criticism because I want him to level up. He is a good and potential leader and he could be the next president in the future. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Basta he has to level up. Kasi yung tapang na andun Naandun na yung tapang, nandun na yung pagiging malasakit niya sa Pilipinas. Kailangan mo na lang ng dagdagan ng experience, integrity. Kailangan mo na lang dagdagan pa ng sacrifice. Ganun Kaya nga, dapat hindi tayo kasi yung iba sa atin, panatiko na. Wag tayong panatiko. Pag nakikita natin yung leader na, may potential to, wag naman kagad, yes man. Alam niyo yung yes man? Alam mo nang minsan may mali, yes man ka pa rin kasi lang gusto mo lang sumipsip. O gusto mo lang, kasi hindi ko alam kung gusto mo sumipsip o tanga ka lang talaga, pero yes man ka lang ng yes man. Huwag tayong ganun. Kung may nakikita tayong maganda, pag meron tayong nakikitang rough edges, pakinisin natin. Para mas maganda pa, gumanda siya. Importante yun, mga kababayan. Kaya ito si BP Sara Duterte, ang ganda ng bitaw niya dito Si Kiko Barsaga is a man for himself, parang ganun. Sa totoo lang, yun din ang sinasabi ko Si Kiko Barsaga, wala siyang affiliation. Para siya sa sarili niya. Ibig sabihin, siya yun Siya na yun. Maganda yan. Kasi, at least, kasi yung iba, dinidikit, diba? Halimbawa, si Magalong, ano ginawa nila? DDS yan, kaya ayaw. Yan ba sinasabi ni Trillanes? DDS yan, kaya ayaw niyang banata ng mga Duterte. Ganyan sila ito naman. Si Kiko Barsaga, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ganyan ang ugali ng mga dilawan at pinklawan. Huwag tayong ganyan. Dapat tayo ay patuloy natin suportahan yung mga nananawagan ng pagbabago sa bayan. Di ba? Si Magalong, kita naman natin, actually, mas pinklawan pa nga siya. Kasi mga kasama niya, nasa paligid niya, para mga pinklawan. Pero okay lang. As long as he will fight for corruption and he will name names. Di ba? Okay yun. Laban natin yan. Ipaglaban natin yan. I don't care. Kaya nga medyo gumanon ako kay Vico Soto ng konti. Ako, kilala niyo ako, ilang beses kong pinuri si Vico Soto sa page na ito, sa channel na ito. Sabi ko, ito may potential din maging leader. Gusto ko rin to kasi ang ganda ng ginagawa niya sa Pasig. Ako, believe talaga ako sa ginagawa niya sa Pasig. Na-disappoint lang ako dun sa step niya sa hearing na tila si Diskaya lang na nakita niya. Wala naman akong problema kung talagang si Diskaya ang talagang may kasalanan. Okay, ikulong niyo yan hanggang mabulok yun sa impyerno. Wala akong problema dyan, di ba? Okay yan. Pero yun lang yung nakita ko sa kanya. Hindi niya binanggit kung sino mga congressman porket na andun siya sa Congress. Parang sabi ko nga, patay kang bata ka. Medyo kulang pa ng yagballs ito Ang kaya niya lang banatan yung mga kalaban niya sa Pasig. Pero yung mas matataas na mga congressman na parang medyo tumiklop. I hope I'm wrong.
I hope I'm wrong and someday mag-iba ang ihip ng hangin medyo lumab. Kasi mahirap talagang kalaban ng mga congressman. Maniwala kayo sa akin. Halos yung tinatawag bang power of the purse. Nasa kanila kasi ang budget Kaya nga maraming mayor din sumisip-sip Dahil sa national budget, kontrolado ng mga congressman yan. So ibig sabihin po mga kababayan, pag kinontra mo yan, walang budget sa local government. Delikado ka dyan. Pag kinontra mo presidente, delikado ka dyan. But sometimes you have to. Because alam mong masama na itong ginagawa ng mga congressman. Di ba? Kita nyo, papakita ko sa inyo to itong katarantaduhan nila. Yusek, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee. Po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang... Tingnan nyo to sagot kinukonsidera siyang state witness. Ano sagot ng Malacanang? Maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanyang magiging salaysay. Depende po sa kanyang magiging salaysay. Ang budget. Gago! Diba? Kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maitutulong. Depende na daw sa DOJ na hawak naman ng presidente yun. Gago! Hindi ko kasi magets The mere fact na we all know na may katiwalian do sa budget na nangyari. And we all know that he is the speaker at that time. Why would you even consider na maging state witness yan si Romualdez? Anong class? Alam mo, hindi ko talaga magets yung part na yan Hindi ko sinasabing guilty si Romualdez. Pero wait, sandali. Siya yung iniimbestigahan, siya magiging state witness? Ano to? State of delusion? State of desperation? O state of immunity? Anong klaseng state yan? Sinong state yan? Anong justice yan? Baka naman just us lang yan. Hindi justice. Ano ibig sabihin ng just us? Ibig sabihin yung kayo-kayo lang maliligtas. Hindi, alam mo, parang ganito yan Parang yung buhaya nag-apply na lifeguard. Gago! Parang gano'n na sinabi mo Tinanong sa'yo, sabi sa'yo doon sa beach. Pwede bang mag-apply tong buhaya ko na lifeguard? Sabi mo naman. Depende yan titingnan natin. Depende yan sa kanyang magiging attitude. Depende yan sa kanyang Hindi pa pwede. The mere fact that siya na mismo yun Siya na mismo may gumalaw nun, humawak nung budget. Siya na mismo pinuno doon. Nasasabi mo pa, depende? Anong katarantaduhan yun? Claire Castro? Tingnan mo, baka biglang babawi na naman to. Kasi mahilig to si Claire Castro sa yung bawi-bawi. Mahilig to sa bawi-bawi Tingnan natin kung babawi ito. Na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Thank you po. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Yusek, reaction lang po from the palace. Inaprubahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din. And then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon po lalo na po sa minority. Madami talagang kumi-question dyan. Galit ka talaga, Banat.
Hindi naman nagpapaliwanag lang. program appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay Ayaw ko na, natatawa ako dito sa alin na to.